Ang init na nga, wala pang tubig. Yan ang 3 linggo ng kalbaryo ng mga residente sa Kaypian Hills, Bulacan. Kaugnay po niya, naroon ngayon si Laila Pangilina. Live! Laila, hanggang ngayon ba wala pa rin silang supply ng tubig? Angela at Andre, tama kayo dyan. Hindi tayo lumalarga ngayon. Medyo seryoso tayo ngayon dahil seryosong problema naman talaga ang kinakaharap ng mga residente ng San Jose del Monte City dito sa Bulacan. Etong barangay Kaypian Hills kung saan tayo naandun ngayon, isa lang ito sa mga apektadong lugar na walang tubig. Nako, alam nyo ba, higit 3 linggo na mula nung talagang hindi sila nakakatanggap ng tubig. Kaya ito ang nagiging solusyon nila, temporary. Tuwing umaga, may nagrarasyon sa kanila ng tubig, courtesy yan ng lokal na pamahalaan. So tuwing umaga, imagine mo, Angela at Andre, imbis na nakakapaghanda na sila agad, may lumalabas sa tubig sa gripo para makaligo sila o makagawa ng kanilang mga gawaing bahay, kinailangan pang pumila ng mga residente rito para lang makakuha ng rason ng kanilang tubig. Literal ha, Andre at Angela, na pila balde talaga sila dito. Kaya naman ang mga residente medyo, well, hindi lang talaga medyo. Kanina narinig ko yung ngit-ngit nila at ang sigaw nga nila ay ayun na talaga. Nako, eto, tanungin nga natin ang kanilang city administrator dito sa San Jose del Monte City, Bulacan, kung paano ba ang mangyayari, ano bang mga solusyon at ano ba yung mga apektadong lugar. Good morning, Sir Rizaldi Mendoza, ang ating city admin. Sir, ano po ba, ilan po muna ang mga apektadong residente ng kawalan ng tubig dito sa San Jose del Monte City? Ang San Jose del Monte po ay binubuo ng 62 barangays, about 800,000 plus of population. Yun po lahat apektado, walang tubig? The whole city is apektado, no? Okay. But yung talagang talagang mataas ang pagkahirap sa tubig, mga 250,000 ho out of the 800,000 na population. Kabilang po itong Kasama po itong Kaypian Hills. Bakit po? Ano po yung dahilan? Bakit wala tayong tubig? At bakit 3 linggo o higit pa na wala pong tubig? Alam nyo, hindi naman problema ang tubig eh. May supply ho ng tubig ang ating lungsod, kasama ang water district. Ang problema dito yung operations and distribution ng tubig. Ang ating kalalagayan ngayon, ang water district kasi ay nakapaloob sa isang joint venture agreement with Prime Water. Ito yung nagdi-distribute ng tubig sa buong kalunsuran. Ang kanilang joint venture dapat nasa 6.18 billion pesos ang capital expenditure. Ito yung mga pipes, ito yung mga water pumps, etc. etc. Pero ngayon ang nailabas lang ng Prime Water dito sa aming pag-aaral, mga 748 million lang. Pero ang balita ko, sir, parang 3 years overdue na rin yung Yes, oo. May grace period sila na 5 years para buuin yung 6.18 billion pesos. Ano po nangyari? Wala. Natapos yung 5 years, ngayon overdue na sila ng 3 taon. Lahat ng mga infrastrukturang dapat na ilagay doon sa aming syudad ay hindi nila nagawa. Kaya ito, hirap na hirap. It changed the way of life of our people here dito sa San Jose del Monte. Okay. Sir, eto ay temporary na solusyon lang. Hindi naman tayo pwedeng magbigay sa kanila ng rason ng tubig araw-araw, di ba? Ano Tama po yung nakikita ninyong long-term na solusyon para dito? Kami ho, nung isang buwan, nag-declare ng state of calamity. At kasama po dito sa state of calamity nito ay yung exercise of police power ng aming mayor. Nagpasa po kami ng isang ordinansa na binibigyan ng kapangyarihan ang ating mayor na mag-take over sa operasyon ng distribusyon ng tubig dito po sa lungsod ng San Jose del Monte. Kasama na rin yung pagbili ng mga water trucks, water tanks na patuloy na nagdi-distribute ng tubig dito sa lungsod ng San Jose del Monte. We're doing this 24/7 eh.
sa buong lungsod. Gumagastos kami, sinasalo namin ang problema ng prime water na dapat sila ang merong problema nito. Pero sa amin, sa local government unit, sinisisi ng tao. Sa prime water ito, kaya ako naninawagan sa prime water, if you are listening, nagkaroon na tayo ng state of calamity dito sa San Jose del Monte dahil sa inyo. Hanggang ngayon, wala pang nakikipag-usap sa amin. So, let us be human enough para makita itong kalalagayan ng ating mga kababayan dito sa San Jose del Monte. Ayan. Thank And you this so is much. your responsibility. Tama naman yun. Maraming salamat, Sir Thank you. Rizaldi. Okay. Damakong gigil, no? ng ating city admin. Yeah. Pero tingnan din natin kung gaano kagigil ba itong mga residente. Ito, isa lang sa mga bahay. Pasukin natin kung anong itsura ng kanilang bahay. Ayan, nakakuha na sila ng kanilang rasyon. Bahay ito ni Rico Kine. Ayan, Rico, pakita mo bahay mo. Kasi pasok tayo. Ano bang itsura? Ay, pagbungad mo pa lang, tambak-tambak na labada. Kailan pa to? Kailan pa tong labada mo? Magwa 1 week na po yan. Mag-iisang linggo na? Apo. Okay. Eto namang lababo mo, kailan pa yan? Kahapon pa po ng tanghali yan. Kahapon pa ng tanghali. Gaano ba talaga kahirap na wala kayong tubig? Ang mahirap po kasi kailangan natin sa pang-araw-araw na buhay, kahit sinyong tao, kailangan yan. Kailan ka pa huling naligo? Ako, kahapon pa. Kahapon pa. Opo, kasi yung last na tubig namin, kahapon na lang din nagtagal eh. Hanggang tanghali na lang. Paano yung CR? Sa CR, pag kung sino may tubig dyan, nangihingi na lang din kami pagka wala talagang tubig na available. Okay. Ang balita ko, sabi mo sa akin kanina, sinisingil pa rin kayo kahit Opo, kahit na walang tuloy yung Patingin ako tubig. ng water bill mo nga. Meron ka bang water bill dyan? Ito po. Ito. Ayan. Andre at Angela, nagbabayad pa siya ng 954 pesos. Pero wala silang tubig. Nakakaloka, hindi ba? Talaga. Ano bang panawagan ni Rico? Kasi in behalf ng mga kapitbahay mo dito, anong panawagan mo? Sana maayos nila yung solusyon sa tubig para kasi kahit sinong tao, kahit sa lugar, kailangan natin yung pang-araw-araw na tubig. Hindi lang sa pagligo, hindi lang sa CR. Para malinis din yung mga araw-araw natin sinusuot. Oo nga naman, ang hirap maging dugyot ha. Subukan natin. Asan ba gripo mo? Ito po. Sige, patingin nga ako. Pakibukas nga yung gripo kung may tubig. Ay, walang lumalabas. So, ayan, Angela at Andre, makikita natin, wala ngang tubig na lumalabas. At ito, Rico, gaano katagal na walang tubig sa inyo? Almost 1 year na po na ganun ang sistema dito na Oo. laging walang tubig. Tapos Okay. magkaroon man, 1 hour lang, wala na rin. Gano'n na makalakas yun? Ay, mas malakas pa yung ihi ng bata. Ayun lang. Hindi ba? Sige, sana masolusyonan na para makaligo ka na araw-araw. Sana nga ho. No? Sige. Yan muna pinakahuli sa, dito sa Kaipian Hills, sa San Jose del Monte City sa Bulacan. Angela, Andre, balik sa inyo. Maraming salamat, Laila Pangilinan. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.